Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, maraming salamat, Hare. Magandang gabi po sa ating lahat. Buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Sray, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So, magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, kami po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, siya po ang President ng The Kingdom of God. At sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. Kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. So, magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets buong Pilipinas, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok. At sa lahat po ng mga kapatid po natin sa ibang bansa. So, andyan po ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario. At isa pong prinsesa, si Prinsesa Claribel Baltasar. So, magandang gabi po sa inyo, Reyna at Prinsesa. Sa lahat ng mga kapatid po natin dyan sa Nagasikan, Santiago, Isabela, na pinangungunahan po ni Haring Ramil Tadya, Hari Redentor Domingo, Hari Gino Tolentino, si Reyna Gloria de Leon, at si Reyna Marites Saldivar, at ang aking kapatid, si Reyna Los Biminda Gutierrez, at ang ating Prinsipe, Prince J.B. Sales. So, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At sa kapatid po natin dyan sa Malanit Jones, yan, Hari Roger Pagumpana at sa kanyang buong pamilya, at si Hari Ruel Agustin. So, magandang gabi sa iyo, Hari. At sa kapatid po natin dyan sa Cabarrugis, Quirino, yan, andyan po si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansibi. At sa mga kapatid po natin dyan sa Nagtipunan, si Hari Algario Villegas, at si Hari Raul Digaw at sa kanyang buong pamilya, si Prinsipe Fernando Digaw. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating kapatid dyan sa Barangay Lusod, si Haring Nicomedes Rapio. Yan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, live na naman pumuli tayo dito sa bahay ng ating kapatid, si Reyna Merlita Baltasar, dito sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino.
narito naman po kami upang ipahayag na naman sa inyo yung mga plano ng Diyos dito sa ating daigdig, mga kapatid. So ano ba itong plano ng Diyos dito sa ating daigdig? So ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng isang kaharian. Yan ang kanyang plano. At hindi kung sino-sino yung tutuloy ng kanyang programa or yung kanyang plano, mga kapatid. Diyos lang ang magtayo ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya ayon nga sa diniscuss po ng ating kapatid na yung 4 na kaharian ay natapos na sila. Natapos na yung kanilang paghahari. Subalit ang tanong, nagtuloy po ba yung programa ng Diyos? Yan ang katanungan ngayon. Magtuloy po ba yung programa ng Diyos? Siyempre, magtuloy yan. Kung hindi magtutuloy, saan ba maghari yung Diyos kung hindi magtutuloy? Magtuloy yung plano ng Diyos, mga kapatid. Na ang ginamit po dyan ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang muling pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo, na may laman at may katawan, mga kapatid. Na siya yung nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa bansang Israel. Subalit ang tanong, tinanggap po ba yung nangangaral ng mga mabubuting balita? Hindi pinaniwalaan, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Bagkus, ano ang kanilang ginawa? Ang mga tao doon, siya ay hinuli, linitis at higit sa lahat ay kanilang ipinako sa krus. Diba? Yan ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi man nila pinaniwalaan. Kaya ang sabi ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, sa Lucas 13:34-35, basa rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa silo sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo? Tuloy. Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang paparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, na ang gusto ng ating Panginoong Hesus na tipunin yung kanyang mga anak. Subalit, ayaw man ng mga tao. Aalis na ako at hindi nyo na ako makikita. Tunay po ba, mga kapatid, na wala na ang Diyos doon sa bansang Israel? Wala na yung nangangaral ng mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Basahin po natin yan sa 2 Crónicas 15:3.
Tingnan natin kung meron pa ba yung Diyos doon. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. 2 Crónicas. So, ganito po ang sinasabi. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos. Oh, wala nang Diyos na tunay. At walang tagapagturong saserdote. Wala na. At walang kautusan. Yan po ang nabasa. Wala na talaga yung Diyos doon. Mga kapatid. Wala na yung tagapagturo ng mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Kaya yung panglima na kaharian na kanya sanang itatayo ay kanyang kinuha or kanyang inalis. Mga kapatid, saan niya ito ibinigay? Sa isang bansa. Ayon sa Matthew 21:43. Basa, Hari. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yan. At ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Maliwanag po ang ating narinig. Aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Bansa ang tinukoy ng Diyos. Wala po dyan sa taas, mga kapatid. Isang bansa yung tinukoy ng Diyos. Mga kapatid. Yan. Kung ating iisipin, palagay na lang natin na 300 nation. Lahat ng mga bansa sa daigdig. Subalit, isa lang yung pinili ng Diyos na bansa. Yung kaharian ay inalis dito sa bansang Israel. Yan. Binigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko sa inyo nga dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Henesis 25, 23 hanggang 26. Basa, Hari. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinanganlan sa kanya ay Jacob, at si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. Punto. Yan ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Na si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. Mga kapatid. For example, yung mga kababaihan
kung literal itong si Rebecca, o gaya ng mga kababaihan, kaya nyo bang ibuntis yung dalawang bansa? So, hindi. Mga kapatid, sapagkat si Rebecca ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Na si Rebecca ay siyang daigdig, mga kapatid. Yan. Ngayon, dumating na ang panganganak ni Rebecca. Siyempre, yung partira ng mga kababaihan ay, kung sa literal, ang kanilang partira ay mga doktor, nurse, midwife, ganon, mga kapatid. Subalit, dalawang bansa man ang iluluwal ni Rebecca. Ang tanong, ano ang kanyang partira? So, ang ginamit dito na partira ni Rebecca ay ang bansang Spain. Yan. Spain. Dito sa bansang Spain, ay may dalawang tao na ginamit ng Diyos upang sila ay magdiskubre. Ito ay sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. Yan po ang ginamit ng Diyos upang sila ay magdiskubre. At sila ay naglakbay sa malayong hilaga. At nakarating sila sa taong October 12, 1492. Nang unang anak ni Rebecca ay si Esau. Sino si Esau? Ayon sa banal na kasulatan sa Genesis 36:8. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. Yan. Si Esau ay siyang Edom. Ano itong Edom, mga kapatid? Kung ating titignan yan sa world map or sa encyclopedia, ang Edom pala ay siyang bansang Amerika. Bansang Amerika. Yan. Ang unang anak ni Rebecca, si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. Na lumabas sa October 12, 1492. Ayon sa mga discoverer. At nagpatuloy silang naglakbay sa malayong silangan. At nakadiskubre sila ng isang isla na wala pang pangalan, mga kapatid. Nakarating sila noong March 16, 1521. Yan. At ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Yan.
At ang mga taga-discovery ay umuwi sa Spain upang ibalita sa hari dito sa Spain na si King Philip. II. Siya yung hari. Mga kapatid, si King Philip II. Subalit ang tanong, sino si Jacob? Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Genesis 32:28. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Yan. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Hindi na tatawagang Jacob ang iyong pangalan. Ano na? Israel. Mga kapatid. At ang sabi ng hari na si King Philip II, bumalik kayo upang tigyan nyo ng pangalan yung isla na inyong nadiskubre. At bumalik yung mga discoverer, mga kapatid, at binigyan nila ito ng pangalan. Isunod nyo sa aking pangalan, sabi ng hari dito sa Spain na si King Philip. Kaya pinangalanan itong Las Islas Pilipinas. Kaya sa taong April 14, 1521, naging Pilipinas yung isla na nadiskubre ni Ferdinand Magallanes, mga kapatid. Kaya lumipas ang 2 taon. For example, yung isang bayan ay merong paghahanda upang ito ay maging city. Hindi man ito magiging city kung walang paghahanda. Di po ba? Kaya lumipas ng 2 years, kung ating idagdag, yung 2 years, preparation ay 1523. Yan. Sa April 14, 1523. Na isinigaw doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island. Isinigaw ng 2 tao. Sino? Si Lapu-Lapu. King Humabon at si Lapu-Lapu. Ano ang kanilang inisigaw? Philippines is a Christian country. Yan. At binautismon pa ito ng isang pari. Mga kapatid, si Father Pedro Valderrama. Yan. Upang higit na maunawaan at maintindihan, mga kapatid, bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay. Bakit? Malakas. Kung ating titignan yung kanilang kagamitan na pandigma, ay tunay na malakas, mga high power. Mga kapatid. At bakit mapula?
Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay. Kung masilayan ng araw, yung kanilang mga balat ay talagang mamula-mula. At bakit mabalahibo? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay, mga kapatid. Sapagkat kung makakita kayo ng mga Amerikano, ay talagang yung kanilang pangangatawan ay talagang mababalahibo. At maglilingkod sa bata. Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Mga kapatid, tunay. So, paano? So, ganito ang hanay. Sa taong 1945, ano ang kaganapan sa taong 1945? Ito yung Second World War II. Mga kapatid, World War II. Na ang bansang Pilipinas ay dinigma ng bansang Japan. Mga kapatid. Subalit, ang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong dito sa bansang Amerika. Bagkus ang bansang Amerika ang kusang tumulong dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa taong 1946, ano ang naganap sa taong 1946? Mga kapatid, ay naging malaya ang bansang Pilipinas sa taong 1946. Ito yung tinawag na America and Philippine Friendship Day. Yan. Maging malaya ang bansang Pilipinas, mga kapatid. So, ito po ang aking tinalakay sa gabing ito, na ang unang anak ni Rebecca, si Esau na siyang Edom, na siyang bansang Amerika, at ang pangalawang anak ni Rebecca, si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas, mga kapatid. Na ito po yung unang patutuo kung saan ito po ay yung discovery. Na dalawang bansa lang ang ginamit ng Diyos, ang bansang Amerika at ang bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako natatakot o mahihiya na sabihin o pagsigawan man sa buong bansa o sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay dito ang mapalad na pinili ng Diyos na pagtayuan muli sapagkat hindi man nila ito tinanggap doon. Ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Okay, so maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. Subaybayan nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at araw ng Linggo. At sa ngalan po ng aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa,
at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom, at sa Regional Director ng Region 9 na laging nakasubaybay po sa atin yan, si Hari Felix Proceso. Okay, so maraming salamat. At ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Magandang gabi po sa ating lahat. At susunod naman natin